kilala kay Jesus mula pa noon. Pumunta si Jesus. Hindi pa rin ang Panginoon na kontento. Kasi malaki ang bayan. Amen? Ayaw mo sabihin na sa atin lang, maliligtas sa mga tao. Parang binabox natin ang kaligtasan. Ano ka? Silver lang ang Panginoon? Ganito. Amen. Amen. Mag-enjoy ba tayo? Amen. So balik tayo doon. 5:24. Tuloy tayo, they will not be judged, but have already passed from death to life. Sila na tumanggap ng eternal life nito. Sila po ay nakalaya. Ano ba yung Tagalog? They pass from death to life. Ha? Isang minuto bago ka tumanggap kay Jesus o isang segundo, nandito ka sa kamatayan. Lahat ng mga negatibong forces na doon sa'yo. Curse! Ang business natin, kahit anong gagawin natin, na gusto natin ito, lumaki, lumago, kumita ng malaki. Dahil nandoon ka sa kadiliman, nandoon ka sa kamatayan, curse po ang nandoon. Alam ba natin anong ibig sabihin ng curse? You are empowered to fail. Kahit ano man ang gusto natin gawin, ito'y umasenso, umangat. You are always empowered to fail. Buuin man natin ang pamilya, buuin man natin ang negosyo, you're always empowered to fail. That is curse. That's curse. Nagpagod ka lang, nagpagod. Wala pa rin. Yung blessing, you're empowered to have success. Amen. Pagod ka lang, kumilos, gumawa sa mga bagay. Mayroon nakabackup, kumikilos, gumagawa, higit pa sa iniisip mo at pinaplano. Kasi may backup at the blessing. Sino yung blessing dito? The Lord Jesus. Siya yung blessing. Yung blessing sa may S, manifestation. Pag natuto tayo, sumakay sa blessing. Hindi ito nagmamanifest ang blessing basta-basta. Dahil nasa iyo ang blessing. Tulad sa iyo, binigyan ka niya ng ilong at saka bibig. Huwag mo aasahan ang Panginoon pang huminga para sa iyo. Mayroon ka potential na buhay, pero huwag mo siyang tawagan, Panginoon, huminga ka na para sa akin. Nasa atin yung life, potential na ang tawag dito, mabuhay, gamitin mo ang bibig at ilong na huminga. Amen? Dumating si Jesus ang blessing. Tapos sabihin natin, Lord, gusto ko makita yung manifestation ng blessings. Amen? Ikaw, Panginoon, ang magbigay, yung kamay mo talaga, nakita-kita mo, Panginoon, dala yung 1 million pesos to 1 million US dollars. Wala kang kamay na makikita galing sa Panginoon. Lahat ng authority binigay nito sa iyo. Ikaw ang kamay. Ikaw ang kamay. Kanina sa binanggit ni Pastor Ed, marami doon, kasama doon, sa gagawin niya. Puhulan, capital, na mga manifestation na kanyang pagpapala, makikita mo this year. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen! May gagawin ang Diyos. Pagod na tayo mabuhay in the natural. Gusto natin supernatural. Amen. Ang sinasabi ko kanina, you are now in the life of God. From death to life. Ang life na sinasabi dito, supernatural na ito. Sa natural, dati tayo sa kadiliman, sa curse, sa kalalagayan na malayo ang Panginoong Diyos sa atin. Natural yun, ang kalalagayan sa tao dahil nagkasala ang tao. Nung dumating si Jesus, nasa supernatural ka na. Hindi ba natin? Supernatural, sapagkat mayroon kang God, kumikilos. Minsan nagkukulang ka sa pananalangin, ang provision ni God, hindi nagkukulang. Supernatural po yun. Kasi kahit nangihirapan ka na manalangin, mayroong naka-back up sa'yo. Ang Holy Spirit, nagpe-pray, nag-intercede kasi hindi mo alam paano manalangin. Amen. Dito sa earth, may nagpe-pray ang Holy Spirit para sa'yo. Sa heaven, may nagpe-pray ang Panginoong Jesus. Heaven or earth, binakapan ka. Amen. Hindi ng baka. Di ba yun nakuha? Supernatural yan. Hindi ito mga salitang minimemorize na parang dito lang sa isipan.
Totoo ito sa ating buhay na dapat nating i-experience. Almost 16 years na po kami magkasama sa wife ko. Maraming lugar na po kami pinupuntahan, church planting sa Cebu, sa Mindanao, dito sa Luzon. Maraming pagsubok. Maraming katagumpayan. Maraming kahiyan. Without the grace of God, without the Spirit of God na nag-intercede sa amin, without the Lord Jesus na nag-intercede po sa amin para sa amin. At sa mga kapatiran, hinihipo na Lord. Hindi nyo kami makikita. Itong pangangaral ko po ngayon, hindi ito nabuo sa isang linggo, sa isang buwan, ang pangangaral ko ito. Nabuo ito for almost 20 years na paglilingkod ko sa Panginoon. Mayroon tayong backup. Minsan nakalimutan tayo sa pastor natin mag-pray sa atin. Hindi ka na nakalimutan ng Holy Spirit. Supernatural. Ibig sabihin, nag-move ka sa supernatural. Hindi na ito natural. Amen? Labas na tayo sa natural. Kaya sa 2011 program natin sa ating kaisipan, din ako sa natural. Nandito na ako ngayon sa supernatural. Hayaan ko ang Panginoong kumilos kung anong mga bagay na nakakaadlang sa manifestation. Ito na pagkakataon, alisin ko ito sa buhay. Kasi gusto ko lang makita ang totoong manifestation sa pagpapala ng Diyos. Hindi lang siya yung manifestasyon na gusto natin, material. Amen. Amen. Dapat nandun ka sa tamang lugar, tamang oras. Tamang lugar, tamang oras, at nasa kalooban natin. Kung gusto natin mamuhay, supernatural, pinagpapala ng Diyos na hindi ka nahihirapan. Pinagpapala ng Diyos na hindi ka nahihirapan. Dapat nasa tamang lugar ka. Kaya sabi ko sa iyo kanina, nandito tayo sa tamang lugar. Ang ibig sabihin, araw-araw na lang tayo sa church para sa tamang lugar. Nasa tamang lugar ka dahil nasa liwanag ka na ngayon. Amen. Nasa tamang lugar ka sapagkat the new has come. Kahit wala ka sa church, nasa tamang lugar ka sapagkat the new has come, the old has gone. Wala ka na doon sa sumpa. Kung nasa sumpa ka pa, wala ka sa tamang lugar mag-declare sa mga supernatural na bagay. Nasa maling lugar. Nasa kadiliman ka. Hawak ka ng Diablo. Ang Diablo pwede mag-declare sa iyo. At ang declare niya natin, kamatayan. Amen. Nasa tamang oras, nasa tamang lugar, nasa tamang oras tayo dahil ito ang tamang panahon ng Diyos sa atin na tayo makakilala sa Kanya. Amen. So you must in the right place, in the right time, in the will of God. Ano ba makikita natin kay Jesus dito? Sa Mark 11. Pagkatapos doon, pumasok sila sa templo. Diba pumasok na sila sa Jerusalem? Pumasok sila sa templo. Ang Panginoon ay na-surprise. Na ang templo ginawang merkado, ginawang atura. Palengke. Ano ang gusto natin matutunan dito? You must be driven with zeal or divine zeal to the work of God. Ang manifestation ng blessing, nakadepende ito sa ating puso na nandoon po yung init sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, lalo na sa kanyang gawain. Kumusta po ang ating puso dito sa gawain? Kasi tinitingnan muna natin bago ito niya sinabi. Sa 23 at 24. Ano yung mga naunang verses sa chapter 11 mismo? Ano ang kanya sinabi doon? Pumasok siya doon sa templo. Galit na galit siya. Ano kaya ang Panginoon Jesus bumisita ngayon sa church nito? Ano kaya ang magiging reaction? What will be His reaction? Ano kaya ang pwede niyang makita sa atin na magkaroon siya ng sobrang galit? Mas pwede tayong mag-isip na, Lord, sana pagpalayan mo kami sa 2011, hindi mo naramdaman ang Panginoon nagagalit pala. Yung sa mga tao, ang kanyang gawain, ginawang agor. Di ba natin alam na ang buhay natin ay templo natin Panginoon Diyos? Ano ba ang pinapapasok sa atin? Kaya marami pong nadi-disappoint na mag-declare at hindi naniniwala